Yo mga idol, kumusta po kayo? Ang video po natin sa ngayon ay magpapalitada po tayo ng kanto ng ating bintana. At ipapakita ko po sa inyo kung paano ito i-layout, ano ang gagamiting tanse, paano ang tamang pagtali ng tanse, paano ang tamang pagtapal, at iba pang mga diskarte sa pagpapalitada ng mga kantuhan. At syempre, ang pagkakanto ng tuwid. Mabilis at walang kahirap-hirap. Kung gusto mo itong matutunan, ay huwag mag-skip dahil ipapakita ko po yan step by step. Tapos ito pala yung ating natapos kahapon. Yan. So habang pinapalitadahan po natin to, ay sinasabay po nating rebukadahan itong ating mga poste. Para kapag nagpalitada po tayo dyan, ay hindi na po madudumihan itong ating pinalitadahan. Tapos dito naman mga idol ay nakapag-layout na po tayo ng isa. So isusunod po natin yung isang bintana para makita po ninyo yung pag-layout nito. Ang una pala natin gagawin rito ay yung pag-level ng ating header ng mga bintana. Pero medyo mababa yung isang bintana po natin. Yan, dito sa may header. Kaya nag-adjust na lang po tayo ng 1 cm pababa. Ganon din po sa kabila. Pero mapapansin nyo po dyan ay medyo makapal na po yung ating palitada dito sa may header sa unang bintana po natin. Pero dito naman sa pangalawa ay medyo manipis na po siya. So bago po natin ito umpisan na i-layout, so sukatin muna natin to kasi 18 inches po yung natin kukunin dito. So dulo ng bakal dito, tapos dito rin. Yan, so nakuha na po natin yung gulog dito. Magsusukat na lang po tayo dito ng 18 inches. Tapos rito magpapako na po tayo. Gamit na naman po tayo ng hulog. Yan, so gagamit po tayo ng hulog para makuha po natin yung hulog po natin dito sa may baba. Tapos magsusukat na naman po tayo ng 18 inches. Yan, so dahil nakuha na po natin yung kanyang hulog, tapos yung level ng ating header ay papakuha na po natin. Sa pagtali naman ng tanse, yan. Tapos ganito naman, oh. Pero ilagay mo sa taas, ilagay mo sa taas to. Ganyan. Ulit. Ganyan. Tapos ganito. Pataas na siya. Tapos meron pang isa. Ganito. Ganyan na tapos ganito, di ba? Pero ito, ipapasok mo na to. Hilain mo na siya rito. Ganyan. Hilain mo siya para matansya mo na yung tatali mo. Anong ulit? Tapos sa taas na. Pero habang tinatali mo to, dapat nakahila itong kaliwang kamay para humigpit po siya. Yan, so itapak lang po natin doon sa naguhi at ating sinukatan.
hindi pa tapos to. Kailangan pa natin i-check up ng hulog para sigurado. Yan, okay na. Tapos ang gagamitin pala nating tansi rito ay yung manipis. So dito sa nabili ko ay medyo makapal po yan. Mas magandang gamitin po natin dyan mga idol yung manipis para ibabrush lang po natin. So hindi na po tayo gagamit dito ng redeleta. So makikita nyo po yan mamaya maya. Yan, so nakapagtapal na po tayo rito. Yan. Tapos ang una pala nating ginawa rito ay yung pagre-rebukada dito sa ating overhead para tumigas na po kagad kasi medyo makapal po yan. Yan, tapos dito naman ay ipapakita ko po sa inyo yung tamang pagtapal para mabot po natin kagad yung ating kantuhan. Habang tinatapalan nga natin to ay aalisin po natin kagad yung sumobra dun sa ating tanse para mali na lang po yung ating babarahin. Yan, dito naman sa kabila, dahil medyo mali naman tong ating bintana dito sa may CR ay gagamit lang po tayo rito ng bara na tuwid, tapos yung level bar. Yan, tapos kakaskasin lang natin yung mga sumobra. Dahil manipis naman na to, medyo basa na po yung ating gagamiting halo. Yan, okay na. So babarayin na po natin to. Dito po tayo mag-uumpisa. Pagkatapos nga nating bulihin ito ay kakaskasin po natin yung sumobra dito sa ating walling. Tapos gagamit po tayo ng redelang bakal para sumiksik po yung maliliit na bato at para hindi po tayo mahirapang magpuro mamaya. Yan, so ito yung dulo ng pagbabarahan po natin para eskwalado.
So, ganun lang po mga idol, no? Kung ano po yung ginawa po natin dito, parehas na po sa mga susunod. Bago pala natin ito puruhan ay kakaskasin muna natin itong mga sumobra dito sa ating walling. Para kapag nagpuro po tayo dyan ay magiging pantay po siya dito sa ating kinakantuhan. Tapos dito naman sa ating pagpupuro ay hindi na po tayo magka-cut ng video dyan para kita ko po sa inyo step by step. So hindi na po tayo gagamit dito ng rodeleta o anumang klaseng gamit para maituwid ang ating kinakantuhan. Tapos ipapakita ko rin dito mga idol yung before na wala pang palitada ng bahay na ito at yung after na may palitada na. Sa mga idol pala natin dyan na bago pa lamang sa aking channel ay pwede po ba akong makahingi ng isang like at pasubscribe na rin mga idol at pakipindot mo na rin yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga bago nating mga videos. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys.
Pagkatapos nga nating i-brush yan ng may tubig, so mapapansin nyo po dyan ay pinapatuyo po natin yung ating brush para mas maging makinis itong ating palitada. It sound right, boy. It sound right, boy. Yan, okay na. So palalabasin po natin yung ating tanse. Gagamit po tayo dito ng brush na medyo basa. Yan, kapag okay na ay hihilain lang po natin yung ating tanse paitaas. Tapos gagamit na naman po tayo dito ng brush, pero yung tuyo na, para malis po natin yung mga maliliit na puro. Sa pagliliyaw naman dito sa loob mga idol ay gagamit lang po tayo ng eskwala. So ilalapat lang po natin dito sa ating walling, tapos dun sa ating kinantuhan, tapos hulugan po natin dito sa loob. O, di ba? Okay ba mga idol? So comment na lang po kayo diyan. Sana po ay may natutunan po kayo sa ating video ngayon. Siya nga pala mga idol, gusto mo bang magpagawa ay kontak lamang po kayo kay Kaylin's Amazing Construction Ideas para magawa po namin ang inyong mga pinapangarap na bahay, mapamalaki man yan o maliit. Hanggang sa susunod na naman pong video na ating gagawin. Maraming salamat po mga idol sa inyong patuloy na suporta. Video ko! Video!